Ayun nga po guys, so nandito na kami sa palengke guys. So kami po ay bibili na ng ating lulutuin ngayon guys. Makikita nyo naman po, napakaraming tao tuwing Sunday po dito. So dito po yung Changi guys na malapit lang po sa amin. Makikita nyo guys, so kami ay bibili po ng manok. So mag-uulam po kami ngayon ng ginataang manok mga guys. Ayan po, so bumili kami ng dalawang hita. Yun po yung ating gagataan ngayon. Nakikita nyo naman si ating laging busy yan. Laging diyan kami bumibili. So pagkatapos din nga po, dumiretso na kami sa gulayan para mahahaluan natin ng gulay ang ating ginataang manok. So kami ay bumili po ng 3.50 lang po dito guys. Makikita nyo lang, napakamura na ang bilihin dito. 3.50 lang, saan ka pa? Kahit anong klase, ayan po. So kami ay nagpunta katapos ng bumili ng gulay, bumili na po kami ng gata dito kay kuyang malupit. Malupit talaga guys. Ayan po, bago yan. Ayan, nakarating na kami sa bahay. Ayan po guys. So nakahati-hati na po pala yung ating mga rekado. Ayan, naka-ready na pala yan boss sa ating pangginataan. Habang naka-ready yan ay nagpainit na rin pala ako ng kawali para pagsalpak natin sa kumukulong mantika guys. Ayan po, nakikita nyo, ready na po yung ating mga sangkap. Ayan, so habang nag-ready, painit na po tayo ng kawali at lalagyan ko na lang po yan ng mantikang galing sa puso ko guys. Ayan po, makikita nyo, so antayin natin painitin yan. Ayan, nakikita nyo guys, so sindihan muna natin ang kalan at ayun, hindi pala, nakalimutan buksan ang kalan. Paano iinit ang mantika mga guys? Nako, nakakalimutan pa. Si Aling Bebang talaga, oo. Ayan. So, hintayin na lang nating painitin natin ang mantika bago nating isalang ang mga ingredients po ng ating lulutuin ngayon. So, ayan po guys. Ayan po. Painitin lang natin ang ating mantika guys. Ayan, makikita nyo, halu-haluin mo muna para tumalsik yung ating mantika guys. Ayan po, ayan, inuna natin ang luya pang pasarap ng buhay. Pag kinain mo, medyo may maanghang konti. So i-golden brown lang natin yung ating luya mga lods. Ayan po, makikita, halu-haluin lang natin yan bago natin isalpak ang ibang ingredients. Ayan po, so halu-haluin muna natin ang ating luya. Ang luya talaga number 1 yan pag tayo nagluluto ng manok, pang tanggal ng lansa. So wag natin kakalimutan yan mga guys pag tayo nagluluto ng manok. Number 1 talaga luya. So pero kami po talaga pag ako nagluluto yan, inuuna ko talaga yung luya bago natin isunod yung bawang sa sibuyas. Luya talaga yan. Hintayin lang natin mag golden brown yan sa atin. Ilagay ang ibang mga sangkap guys sa ating lulutuin for today. Ayan po. So, hantayin lang natin yan guys. Bago nating isalang ang bawang sa sibuyas, yan ang pampasarap ng lasa sa ating lulutuin mga kapinoy. Ayan po, habang sila nag-aantay at ako busy naman dito sa pagluluto guys. Ayan na, sinalpak na po pa ang ibang mga sangkap. Ayan po, sinama ko ng siling green guys at mamaya yung siling labuyo, yun ang ating panghuli para masyadong maanghang ating lulutuin ngayon guys. Ayun, i-mix lang natin siya guys pag tayo nagluluto para kahit paano yung texture ng ating lulutuin ay medyo kumalat. Ayan po, tayo ay nagigisa muna ng ating mga ingredients guys. Halu-haluin lang siya, baka masunog at ang apoy alalay lang po sa pagluluto. Dahil ito ay ingredients pa lang, wala pa yung ating chicken inasal. Ayan guys, so halu-haluin lang natin yan. Ayan po guys, makikita naman yan. Medyo stay put lang ang apoy natin kasi masusunog ka agad yan pag nilaksan natin yung apoy. So pag nagluluto ka talaga, pag yung habang nagigisa ka pa lang, yung low medium heat lang muna tayo guys. Huwag nating lakasan para hindi masunog yung kan natin, yung ating lulutuin. So ayan nga po, sinalpak ko na yung ating chicken inasal guys. Gisahin muna natin for 10 minutes siguro, ay 5 minutes lang po para kasi yung manok hindi naman siya gaano katandaan.
medyo bata pa, hindi naman siya matigas. So mga 5 minutes lang siguro pwede na to na ilagay natin yung ibang ingredients guys. Makikita nyo, halo-haluin lang natin at pabayaan lang natin siyang kumulo kahit isang beses lang para kahit paano yung lasa ng mga ingredients natin kumalat at mapunta sa chicken guys. Ayan po. So ayan nga po guys, medyo kumukulo na yung ating chicken inasal. Ayan po, haluin lang natin siya para kumalat pa yung anghang at saka mga ingredients natin papunta sa manok guys. So after that nga yan is ilalagay natin yung unang gata. Ito kasi pag nagbibili ako ng gata guys sa akin, laging dalawa yan. Pag nagluluto kami ng adobong gata, unang-unang ilagay natin is yung isang malabnaw na gata bago yung malapot. Yun po yung panghuli ko. Yun po yung version ko ng pagluluto ng adobo sa gata. Yung iba kasi diretso na isang piga lang sa palengke, diretso na. For me is mayroong malabnaw na isa, yun yung pampakulo ko. Ayan po guys, inilagay ko yung unang piga ng gata. Pakuluan ko lang siya and then haluan natin ng konting toyo at paano kumulay siya ng konti. Lagyan natin na syempre ng magic. Ayan yung pampalasa. Pandagdag lasa po yung magic ni Ay de las Alas yan guys. Nako, yummy talaga yan. Pagkatapos ng ating ulam for today. Ayan po, lagyan natin ng konting toyo para kahit paano kumulay ng konti yung ating ulam for lunch. So hayaan lang natin siyang kumulo. Ayun nga guys, kumukulo na yung ating ulam. So medyo malambot na yung manok at ilagay natin yung ating panghalong gulay. So isang gulay na pala binili ko guys, sigarilyas lang. Hindi ko na po siya hinaluan ng iba. Ito yung gustong ilagay ng ating kapitbahay. Guys, maglagay ng sigarilyas. Ayan po, bumili pala ako ng sigarilyas na magulang. Mali na pili ko. Akala ko malambot pero matigas-tigas pa itong sigarilyas na nabili ko guys. Medyo makunat na kasi medyo palutuin na natin ng konti at mahirap maging half cook. Matigas at makunat at hindi napili ang ating sigarilyas guys. So pakulan muna natin siya hanggang siya ay lumambot bago nating ilagay ang huling kakanggata ni Manay guys. Ayan po. So yan, nakasampung kulo na siya guys. So medyo malambot na ito. Silagay natin yung ating pang pinaling gata guys. Ito po yung huling nilalagay ko talaga, may yung malapot na gata. Nilalagay ko talaga yan. Yan po yung pang final ko. Bago po, nilagay ko kanina yung unang piga. So ito kasi yung gata na huli. Yan na po yung papatoyoan natin siya ng konti. Hindi naman tuyo. Yung medyo mas maganda may sabaw. Para kahit papano, masarap naman na kainin. Kasi nga, kung tuyo siya sa adobo sa gata, hindi naman siya pang pulutan, siya ay pang ulam. Ayan, pakulan natin na siya ng konti. Naglagay na rin ako ng bechin, mga aroma yan, saka paminta guys, pampadagdag lasa yan. Ayan po. Ayan, naglagay tayo ng konting pang ingredients yan guys, saka nating halu-haluin para kumalat pa siya. Ayan po. Nakita nyo naman, umuusok yung kapitbahay namin. Naamoy na yung aming niluluto. Akala bibigyan ko siya. Hindi po. Ayan. Ayan na yung ating pang final na gata guys. Ayan po yung talagang magdadala sa lasa. So hayaan na lang natin yan guys. Haluan lang natin ng konti at hayaan na natin kumulo kahit mga 2 beses, 3 beses at low medium heat lang po tayo pag naglalagay tayo ng huling gata guys para hindi siya matuyuan.
So yan, luto naman po siya. Kaya hindi natin pwedeng lakasan na yung apoy. Hinaan na lang natin para may sabaw pa na matira. Ayan po guys. Ayan, nakikita nyo yung guys. Kitang-kita yung ating kulay ng ating adobo sa gata na maanghang guys. Yan ang request ng aking bunso. Gusto niya maanghang daw kahit pawis-pawis na siya pag kumakain. Kaya ubos ang isang kasalong soft drinks. Guys,